Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. 3, 2, and action! Stunts po. Tumbling po. Boxing. Arnis. Muay Thai. Taekwondo. Karate. Parang MMA na rin. Ako si Gerard Claudio Fernando. Gusto kong maging isang stuntman. Kailan ka natuto ng karate? Nag-aral po ako sa Meralco. Lineman. Kaya lang hindi po ako nakapasa eh. Bakit hindi ka nakapasa? Sa katawan ko po. Payat po. Hindi po ako nakapasa sa electrical lineman. Kasi po, araw-araw po yung jogging, tapos karate. Doon po, bumigay po yung katawan ko. Kahit ganito po katawan ko, ewan ko, malakas po ako. Marami nga pong bumibilib sa akin, kahit ganito ko kapayat, marami po akong nagagawa eh. Dati po, namasukan po ako ng trabaho sa pabrika. Nagsimula po akong mag-tricycle mula nung natanggal ako sa trabaho ko, tapos may extra po ako sa palabas po. Ito yung mga CDs na pinapanood ko. Ito yung palabas ni Jackie Chan. Dito ako kumukuha ng mga style ng paglaban tsaka mga stunts. Ito po yung mga kagamitan na binili ko sa kita ko sa tricycle. Hindi ko alam tawag dito eh. Ito gloves. Ginagamit ko sa boxing. Para hindi po ako masaktan sa sa pakikipag-sparring po. Ito po yung leather jacket. Ginagamit ko po sa minsan sa pag-stuntman. Saan mo nabili yan? Sa kasama ko po sa tricycle driver din po. Pinenta sa akin. Hindi ko pa nagagamit ito sa pelikula kasi ang karaniwang sinusuot ko yung mga kailangan lang sa sa pag-extra. Bakit binili mo yan? Para po kung may chance na magkaroon ng role na stunt, may gagamitin po ako kagad. Ang una ko pong na-extra, yung Koratong Baleleng po. Ang eksena ko po dun is tumatawid ako sa crossing. Tapos si Daniel Padilla po, inaabangan yung armored van. Pagkabaril niya sa armored van, kami naman po ay takbuhan po, ganun. Yung pangalawa po, nag-blasting po kami ng kotse. Papunta rito yung kotse. Paglipad, boom! Pag-blasting, kami naman po takbuhan. Yung last po, ang eksena po, nagbibigayan po ng relief goods. Pagka baril yung relief goods, siyempre, sa tunog ng baril, takbuhan yung mga tao. Isa po ako dun sa mga tao na nagkalasan. Napanood mo na to sa TV? Sa big screen? Napanood mo na to? Hindi pa po kasi nga po gawa po nung pinalabas sa kulang po ng endorsement.
Hindi ko po alam kung anong mangyayari, kung ako yung makakapanakit o ako yung masasaktan. Dalawa lang po yun, kung sila yung mabubugbog o ako. So kaya mo silang bugbugin? Depende po sa pagkakataon. Anong depende sa pagkakataon? Kung sino po yung makakauna. Ang gusto po ko talaga ay maging isang sikat na artista. Eh bakit gusto mo mag-i-stunt? Yun lang po yung nakikita kong paraan para maging isang artista. Wala kasi nung nagkaisip ako, siguro mga 5 years old, 6 years old, nung nakita ko nanonood ako ng sine. Kasi idolo ko yung tito ko, Jess Lapid Sr. Tinanong ko kung anong background niya. Nag-SOS daw siya, nag-stuntman bago siya magkaroon ng break bilang bida sa pelikula at naging action star. Graduate ko, sabi ko, pwede ako manood ng shooting. Kaya tapos, nung birthday ko, kung pwede, pasok niya ako ng stuntman dahil pangarap ko rin mag-artista. Bumitin ako sa helicopter na walang tali, ay doon sa aeroplano hanggang sa bumaba, dumayab ako. Tapos bumibitin na ako nun kung ano-ano na dahil gusto ko sumikat. Kailangan magkaroon ka ng pangalan. Yun, mula nun, marami nang kumuha, dumodouble na ako sa mga bida, ganyan. Doon na ako napapansin. Ngayon po, naging sikat po siya na artista. Di ba, si Lito Lapid, stuntman lang po siya dati. Nung bata po ako, inalagaan po ako ng lola ko na may sakit. Nahawa po ako ng sakit niya na tuberculosis po. Then nagamutan po ako noon, 6 na buwan. Tapos, ngayong taon, umulit po. Nung elementary po ako, lagi po akong pagtitripan. Yun po, hindi po ako makalabang. Tapos nung high school, ganun din po. Lagi po akong inaaway, kahit hindi naman po ako palaaway. Yun po, may pananakit din pong nangyayari. Saan tawag lang sa'yo pag ginatukan? Sa tricycle po, sa mga kasama ko po sa tricycle driver, may ghost rider. Yung iba po, patay po na bumangon sa ataon. Bangkay. Tapos tinatawag po ako ng nanay ko pagka payatot. Si Heart po ay panganay kong anak. Kaya yung katawan niya ganyan, pinilit ko siya inanak sa bahay, gawa ng malayo yung ospital sa probinsya mismo. Baryo kami. Naipit siya sa puwerta ko, kaya yan, hinila. Unang araw pa lang napunta na yan ng doktor, clinic, kasi nangitim yung dito niya. Tsaka parang napuwersa siyang hinila. Maliit pa lang, sakitin na. Sabi nung biyanang ko, yung batibot ba, yung uso ng panood? Yung cartoon na batibot na may kasamang, yung bibing malaki. Yun ang kinatutuwaan ko panoorin. Nakala daw na baka napaglilihian ko. Oy, Mimi, alis. Sabi ko sa kanya yung gamot niya, alagaan niya yung inom ng sa ubo. Eh, hindi ako masyadong iniintindi. Ipali ka na dito.
Di nagsasabi sa akin, nahihinto minsan yung inom. Sabi ko, pag ganyan, hindi ka makabili, agahan mo na sabi ng may budget. Araw-araw ko mamino yan? Araw-araw po. Umaga, tapos gabi. Sa umaga, 5 klase. Sa gabi, 2 klase. Mapatak din ng yung isang linggo niya, may 200. Nagtsatsaga siya magpasada. Minsan may pambili siya. Kano ba sa'yo? May sarili akong mundo eh. Hindi ako nakikihalubilo sa karamihan. Gusto ko lang po mapag-isa kasi nga lagi nila akong iniinsulto, ganun. Inaasar. Kaya hindi ako nakikihalubilo sa kanila. Susumbong niya sa tatay niya saka sa akin. Ako ang umaaway. Pinagsabihan ko yung lalaki. Kako, alam niyo naman ganyan, niloloko-loko niyo pa. Yung ganyan na payat, na parang sakitin, isang suntok lang nila pwedeng humagis yan eh. Ayaw na. Ikaw talaga ang artista. Hindi rin po ako makalabang kasi payat nga po ako. Malalaki po yung mga umaaway sa akin. Kaya ko po naisipang mag-aral ng mga martial arts. Gusto yan, ikaw. Si Weng Arabit. Isa sa stuntman ng Katipunero. Lagi active ako ngayon. Tuwing Sabado, lagi din ako. Nung nagkaroon lang ng project na Bonifacio tsaka... Siyempre, sayang din yung sideline. Sayang din yung sideline. Wala nga, training. Puro training kami. Training kami kung paano yung mga bumalik tayo dyan. Puro training. Kailangan na yung stuntman. Wala kasing resistensya mo, tapos lagi kang nag-exercise. Hindi yung puro inom. Nakakita mo kung iinom Kaya pala, hinaharang mo ako dyan sa kalsada. Tatman ka pala. Pinaka-dangerous kong ginawa. Nasa kasaan nga ng 6x6. Paglipat ko kamay ko sa gulong, yung aking kanang siko, sumayad sa lupa. Ay 60 km per hour ang takbo ng truck. Napagano na kamay ko. Nasa kasaan to ng 4 na gulong. Ayaw maniwala ang doktor na 6x6 na kasagasa sa akin. Walang bali. Sabi nga, meron daw ako anting-anting. Wala. Real name, Fortunato Morado. Screen name ko, Renato Morado. Sa ngayon, stunt coordinator, stunt director. Napakatagal sa trabahong ito sa pelikula. Nagsimula ako noong 1959 as stuntman. Hanggang sa ngayon, stuntman pa rin ako. Yan ang trabaho ko pag nasa shooting. Pag ganyan. Hindi pa ako tibitigil. At sa age ko to, 72, naniniwala ako, nakaya ko pa. Ito, sapatos na ginagamit ko pag ako nagkakaristan. Ito ginamit ko, itong huling-huling ginawa ko kay double ko kay Enrique Hill sa pelikula ni Chito Ronyo. Ito naman, ang madugo ito. Galing ito kay Jeremy Renyen, Born Legacy 4. Na dumobol ako sa kanya sa motor,
ito ginamit sa akin, binigyan na sa akin. Kasi lahat alam ko eh. Judo, karate, boxing, wala akong hindi alam. Fencing, kabayo, horseback riding, kalabaw, lahat na. Dive na sa helicopter, nag-skydive ako. Lahat na, underwater, car stunts, motorcycle stunts, lahat. Tsako, lahat na. Yung arnes, lahat na. Balisong, ito naman yung galing kay Governor ER. Binigyan niya ako ng Tiburto niya Cerecel nung palarong pambansa. Ako nagsimula ng fight director sa pelikula na title na fight director. Ako nagsimula. Ang nagbigay sa akin ng break ng title na yan, si Ciro Santiago ng Premier. Lahat ng stand director ngayon sa local movie, lahat nagdaan sa kamay ko. Ay, ito nga pala yung mga picture ko. Ito yung mga pelikulang ginawa ko. Marami ito kaya lang, marami na sunog na eh. Ito, tip na American Ninja ni Michael Dudikoff, Under Cannon Group. Isa ko dyan sa mga fight instructor niya, fight director niya. Nung dumating si Michael Dudikoff dito, wala alam kundi suntok bakla kasi ano siya, bati na idol eh. Pero nung umalis siya rito, fighter na siya, ninja fighter na. Lalo nakilala ko nung ginawa ko itong stand na ito. Yan. Ayun ako. Yung stand mo ko sa taas, San Tuason, sobrang kapit, sa nervyos. Ayun ako. Kasi bababaril pa ako yan sa babae. Gumanon pa ako niyan sa ere. Taas-taas niyan. Akala nga nila, mahuhulog ako eh. Kasi bumitaw ako eh. Hindi na alam. Nagsekreto ako. Yung aking belt, tinalay ko sa hagdanan. Tsaka bumitaw na gano'n. Ayabang. Pagkaba yung mga bida, suplado. Kinakausap. Pagkaba ako, lahat nakapila. Amerikano, kinakabahin ako. Dahil nandyan. At pa-director ka, pinakababa na ngayon si 8,000, 10,000 a day na isang pa-director pinakababa na yun. Ang stand mo naman, pagka walang stand na ginagawa, pinakababa is 3,000 a day. 5,000 ganyan, conforme sa production. Yung maganda na, detektibo pa, delikado yun. Kaya pag maganda na, tama na. Para ang buhay, isa yung bubuhay ng tao. May namatay. Nabagsakan ng kotse. Yung nagkabalik stuntman. Lupad yung van. Tapos may stuntman dito, ang takbo dito, o kaya dito. Yung isa, tumakbo ron. Yun. Kaya pag ganun, doon sa tumakbo, patay. Kinigil ang mundo ng aking pelikula. 7 taon ako nakulong. Tumigil ako sa pelikula. Nagbakasyon ako sa mundo pa ng 7 taon. Kasi by that time, ang Maynila, parang Texas. Kailangan baril ka. Laban na ng mga siga. Hindi ako patalo, meron din akong baril. Isa sa mga naging kasama kong babae, yung aking babae, kinidnap ng mga pulis. Ito mga pulis na ito, mga talagang mga killer to. Yung hepe ng pulis ng Maynila, killer ng Makati, at saka ng Blumentritt, ng mga pulis. Sila ang mga killer, mga tong kolektor ng Maynila. Sabi ng mga pulis, pag nakataka namin, papatayin ka namin. Bumalik siya after 10 days yata. Borda naman bumalik. At sabi niya sa akin, wala na. Pinaboy nila ako! Ang dumi-dumi ko na! Matatanggap mo pa ba ako? Oh! Marina! Wala magbabago!
Nagkataon birthday ni punta ka to. Bayaw, punta ka, birthday ni punta ako. Dumating tatlong yun. Nasutukol ako tago pa ako Nasa Los Baños, sutukol kaya ako sumurrender. Nung sinentesahan ako ng bitay, ayaw ko lumaban ako. Kaya sabi ni Erap, lalaban tayo, nilaban ni Erap, lumaban kami uli. Sinentesahan lamang ako ng 8 taon bawat isang pulis. Sintensado ako ng 24 years imprisonment. Nung sa husgado nga, yun nakagaan sa akin, self-defense, incomplete self-defense. Tinanggap ng husgado, kaya sintensya ako bumaba. Pinakita ko sa husgado yung live na pagkuha ng baril. From holster, ginanong ko talaga yun. Ibinil ko sa kanang 45. Patay 3. Nag-martial ginawa ni Fernando po, nagpakasal kay Susan Roses. Ang ninong Marcos. Tinanong ng Marcos kung ano mga regalo gusto ni Fernando po. Isa ako sa hiningi. Sabi niya, meron kami kasama sa pelikula na kulong. Anong kaso? Murder. Mga pulis na patay. Si Marcos pala, huwag lang droga. Pagka-killer ka, papalaya ko ni Marcos. Paglaya ko ulit, kinuha ni Erap as bodyguard. Takot po ba kayo sa kanya? Hindi naman. Hindi ako natakot. Kasi nga mabait siya. Parang tiwala agad ako, nahulog agad ang loob ko, gano'n. Tamo, taksot ba? Naalala mo yan? Sinasama po kami noon Sa mga pelikula, sinasama niyo po kami lagi. Yung sa may Baguio. Di ba sa Baguio sama ka, di ba? Pero ang gusto ko po, cinematographer po. Parang iba na siguro ang isip ng mga kabataan ngayon. Ba't kailangan mapilayan ako para magtrabaho ako? Ba't kailangan mabugbog ako? Di mag-aaral ako mabuti para maging matalino ako. Sabi nila, pwede naman ako sumweldo kahit hindi ako nabubugbog, sabi niya. Dahil gusto ko pong maging isang sikat na artista. Yun po yung gagawin kong tulay para maabot ko po yung pangarap ko na maging artista. Anong klaseng artista ang gusto mong maging? Action star po. Si Neil Aldin, kasi ito. Ano po yung lumabas na sa pelikula na eksena mo? Ginugulpi po. Ginugulpi. Ginugulpe. Nino? Ni John Lloyd. Hindi ka mahiya. Dancing Babies lang. Alam mo super ko, tol. Yan ang pinakadami. Parang pamparami ng tao. Crowd. Bakit Dancing Babies ang tawag mo? Yun po yung tawag sa amin mga katipunerong pag-extra lang talaga. Mga dumadaan. Bali po nag-umpisa po ito sa pagsali ko po ng arnis sa Santa Lucia kay Guru Boy. Tapos yung isa po namin kasamahan sa pag-aarnis, nag-open po ako ng Facebook, nakita ko po kasama niya si Robin Padilla po. Tapos po yun, nag-comment po ako na kung pwede akong ma-extra din dyan. Tapos yun, sinabi po ng kasama ko sa arnis na
Tanungin ko si Guru Boy, si Boy Rocky po, na kung pwede rin po ako mag-stuntman, mag-training. Ajay, ano balita ako? Starring ka dito, Ajay. Bata ako. Pinoy eh. One step forward! Matagal kami nagkasama ni Robin, ni Direk Bal, ni Tatay Bal. Matagal na kami Before itong Katipunero, may isa pa kaming grupo ng martial arts. One time, sabi ni Robin, why not form a little group lang? A small group of stuntmen. Kung ano lang for his films, yung mga makaka-fight niya para train. Kasi ngayon, ang nangyayari, marami siya nakaka-fight na walang training. Pagod ng bida mo, pag ang kalaban niya, isang buwan na walang training sa fight scene, sa stunts. Ngayon, nagtitrain-train naman si JR. Matyaga, masipag. Siyempre, nakita naman si Gerard, is not yet, sabihin nating, stuntman caliber. What is a stuntman caliber? Of course, may built. Diba? Ito paano, well-built. Kasi sasabay ka sa suntukan sa bida eh. Kalaban mo, bida, mga built yan, maganda pumorma. Tapos, ilalaban mo si Gerard sa bida, huwag mo mukha namang ano yung bida. Human rights ang dating naman, di ba? Parang may ano naman sa human rights ata, di ba? Binugbog mo itong ganito. Iaarte niyo yan. Pag sumunto kayo, pakita naman yung galit kayo. Di ba? Kahit anong gawin ninyo, may kasamang arte. Di ba? Katulad ng tinamaan kaya. Di ba? Sumunto kayo. Lahat yun may arte. Kasi mga artista kayo eh. Mga artista kayo, gaganap kayo. Gumaganap kayo. Kasi pangkaraniwan niya, pag bumagsak, hindi marunong bumagsak, napipilayan. So kayo, kaya nga kayo mga stuntman, tinuruan namin kayo para maging stuntman, para maiwasan ang disgrasya. Ay, yung payat-payat ko. Sabi ng kapatid ko, hindi naman importante yung payat eh. Yung mataba ka o ano, hindi. Importante, tol, makapag-ensayo ka lang. So ako ngayon, nag-ensayo ko. At ang sabi sa amin ng aming Pangulo nung araw, kung nabubuhay pa si Rick Bustamante, basta kung tuloy lang kayo ng ensayo, at pagka nakita kong pwede na kayo lumabas, ilalabas ko na kayo. Lagyan niyo na sigaw. Sinuntok mo. Gano'n, diba? Sinipa. Diba? Nalagyan niyo na ang kwan, diba? Eh para kayong mga pipi, hindi kayo. Sinuntok na kayo, wala pa rin reaction. Siyempre, pag sinuntok mo ako, di ba? Kala mo, ang lakas ng suntok mo, lakasan mo. Di ba? Malakas mo na yun? Sige. Hindi katulad ng araw sa amin na talagang kailangan batong-bato ka para makagawa ka ng makasama ka sa pelikula, kailangan kondisyon ka. Hindi na po pwedeng gawing hanap buhay ito na hindi katulad ng araw, ng time namin, talagang hanap buhay eh. Hanap buhay talaga nung araw eh. Ngayon, mahirap ng gawing hanap buhay. Sideline po pwede. Kami, ang ensayo namin, isang beses lang sa loob ng isang linggo. Kasi yung mga ano dyan, nagtatrabaho. Yung mga nagdi-deliver kakuhan, di ba? Sila yun, may construction, meron iba-iba. Siyempre, iba na, di ba? Kukunti na yung gumagawa ng aksyon, bibihira na. Ayun! Diba? Yan o. Sige. Go! Ayun! 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 Go! Mga 1990s na yun eh. Namamatay ang local movie, ang action movie. Kaya mula noon, gutom na kami. Kaya maski anong ipon mo, wala ka namang hanap buhay, tulad ko. Wala naman ako, ayoko na maghanap buhay sa iba. Ginagawa ko, diba, bodyguard lang ako sa mga, kinukuha ko ng mga
gustong kumuha sa akin kasi akala matapang ko. Hindi mo na matapang, duwag naman ako eh. Sino naman? Sino? Sanay sa balisong? Sino? Ako na lang, sir. Okay. Ito ah. Uy, sir, manda ka. Oo. Saka kami noon, kung minsan gumagawa kami ng 5 films simultaneously. 5, 4, 5. Mahina pag dalawa lang ginagawa namin. Mahina yon. Ha? One day rin ako, one day. Simple lang ah. The pay was good because yung sa, sa volume ng gawa mo, halos hindi na nga kami nakakauwi sa bahay. Laos ba? Oh! Malaking bahagi ang nawala. Kasi nga, naging pare-pareho daw. Tapos, if you make an action movie, mahal. Di ba? Sinasabi, mahal, magastos. Kasi nung araw, na-spoiled kami. May masabugan, wasakan, gano'n eh. So ngayon, siyempre, iba na yung panahon, iba na yung budget. So medyo limited yung resources. Take a walk. Come on, Buck. Action! Go! Go! Okay, go! Ayan! Mula nung nagkaroon ng abusat, kidnapping, doon nawala ang action film. Mula nang hindi nagpunta rito yung mga international action movie. Natakot sila kasi nga sa mahal na hinihingi ng mga artista na double security. If you watch Hollywood movies, minsan tatanda na ng mga bida. Sila Bruce Willis, Nicolas Cage, Expendables, they're around because they have a good script, a good storyline, a good cast, and a good Hollywood production. Ang mahirap lang kasi ngayon, kawawa, yung mga stuntman, dahil puro high-tech na. Kung lumipad yung mga bida ngayon, hindi na nagpapadouble, parang na lang, green screen, blue screen, gano'n, may tali, kasi nung kami, hindi nabubura yung tali eh. Talaga kung tatanong ka, ikaw mag-isa. Tapos ang sasalo sa'yo, karton na luma. But I'm sure meron, dahil pa magaling na bida dyan, napanin sila Robin Padilla. So, nandiyan pa naman kami. Yun ang tagline, nandiyan pa kami. We'll be back. Yung kay Robin Padilla nakasama sa MMFF. Bonifacio ang title. So, kailangan, kaya namin kayo pinag-iisay ng arnes, kasi ang arnes pwede rin maging bolo yan. Itak ang hahawakan nyo ron. Kailangan marunong kayo dyan. O, sino yung gustong mag-audition? Taas ang kamay! Kung dumating ang time na nandun na kayo sa location shooting at ang makakalaban ninyo ay si Robin Padilla ng tagaan at hindi kayo marunong makipagtagaan, abay, masisira naman na itong grupo natin. Kaming dalawa ang mamimili sa mga makakapasa sa audition ito. Okay, go! Kailangan may arte. Tumataga kayo para lang kayo naglalaro. Okay kang tumaga, okay kang gumamit ng bola, pero kailangan matuto kang umarte. Okay, go! Lagay mo sigaw. Okay, cut. Okay. Lahat ang mapipili dito. Dito. Oh, next. Ikaw. Dalawang itak pa, hawak nito, ha? Hindi, ako na kung kaya mo yan, eh. Hindi, okay lang kung kaya mo yan. Oh. Serious.
panonood ng Real Ikaw, dalawang itak pa, hawak nito ha. At yung sige, ako na kung kaya mo yan eh. Hindi, okay na kung kaya mo yan. Oh. Serious! Okay. Alaga, kapatid. Bakit parang napakabigat nitong itak sa'yo? Ang bagal ng kilos mo eh. Hindi pag tumataga. Fact, sabi mo, paano ka makakapatay ng tao pagka ganun kabagal? Eto nga, props na ito, hindi na ito totoo eh. Tapos hindi mo pa mapagalaw ng maayos, di ba? Tama yung forma mo, tama yung mga kilos mo. Pero parang ang bigat ng espada sa'yo, ng itak sa'yo. Ha? Dito ka muna. 50-50 ka. Next! 50-50 raw, mag-ensayo. Bakit? Mag-ensayo na lang ako. Ano ba? Para mapaganda yung pagganyo ko ng ano. Bakit kayo hindi nakapasa sa tingin mo? Sabi ni Direk Val, medyo parang nabibigatan daw ako sa espada. Hey! Next! Next! Balikan natin. Dito ka. Pasado ka. Ayan, yung pisa mo nakapasa. Wala. Kulang sa ensayo eh. Hindi ko in-expect na may audition ng bolo. Kaya hindi na pag-practice. Dapat ganyan ka. Ready? Go! Practice lang naman yan. Practice makes perfect. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ha? Isahin mo. Ha? Okay ka lang. Parang malungkot ka eh. Kaya talagang ganyan eh. Kasi ako nung araw, ang stuntman ako, kaya hindi ako katulad nila. Kasi siyempre, ang itak, delikado yan eh. Once na magkamali ka, kahit na props lang yan, putok ang ulo ng kalaban mo. So kailangan marunong tumaga. Marunong sumangga. Lalo na kung ang mga kalaban mo ay bida. Kasi mortal sin sa amin na makatama kami sa bida. Di bali lang kami tamaan, wag lang bidang tamaan. Kasi pag ang bida ang tinamaan at nabiyak ang mukha ng bida, papa ka pa shooting. Kami mga stuntman, kapag kami ay nabiyak ang ulo, po pwede, plasteran nyo na lang yan. Doon ka sa likod, di ka kita dyan sa harapan, di ba? Firstly, we don't exclude anybody. It came to a point na marami nang gusto mag-train. So of course, you don't want to deny them the opportunity naman eh. Diba? We welcome them. Tapos it's up to them to improve themselves. Marami niyang improve dyan. Ang dami dyan before. Nung unang pasok dito, talagang sintitigas ng puno kung gumalaw. Ang tigas ng katawan. Lumambot na ngayon. Kahit paano, bibigyan ng konting hatap buhay sa mga TV shows, sa mga movies. Si Jay Hard, if he's really determined to at least make a mark sa industry, kasi you can never tell anong break ang darating. Di ba? Palito, sumikat. Di ba? Rene Requesta, sumikat. Bakit? They had something to offer na wala yung malalaki katawan, wala yung matipunong katawan. May ganun eh, may break na ganun. Kaya you don't limit yung exposure, you don't limit the opportunities. Doon lang sa talagang mukhang stuntman.
medyo nanibago ako sa sa espada. Medyo iba pala yun. Magkaiba rin pala. Kailangan ko din mag-ensayo with sword. Mag-ensayo pa daw ako, more practice. More practice for 2 years. Okay. Utang muna kay nanay. Babayaran ko na lang pagka nabayaran ako. Pagka kumita sa pasada. Tsaka pagka naka-renew sa 5-6, babayaran ko na lang sila. Nung magsimula ang stuntman, matabaw lang ng coach ko. Kaya, walang payat sa stuntman. Nasa ability mo. Huwag kang patatalo sa payat ka, hindi pwede. Magpwede. Pwede ka. Tanda mo yan. Nasa ability. Good luck. Ang gusto ko pong eksena, pag naging action star ako, ayun ang ipagsuntukan ako. Kasi po, doon ko po maipapakita yung mga fighting skill ko po na pinag-aralan. Gusto mo pa rin mag-stuntman? Umaasa pa ako, ma'am. Dahil gusto ko pong, maging isang sikat na artista. Yun po yung gagawin kong tulay para maabot ko po yung